Hi class! So, para naman dito sa video na to class, pag-aaralan natin, another topic sa structural theory is yung area moment method. Okay? So, nauna nating na-discuss guys is yung double integration method. Actually, bawat method dito ay merong kanya-kanyang mga strengths and weaknesses. Okay? So, dito sa ating area moment method, kaya niya din naman guys i-solve lahat ng sinusolve using double integration method. But in another way lang nga lang guys. Okay? So meron siyang mga strengths, meron siyang weakness. Okay? So isa sa pinaka tinatandaan ko lang guys, kapag ka double integration method, usually kasi ang strengths noon ay yung pag-calculate ng maximum deflection. Wherein sa area moment method naman, ang specialty nito guys for me sa mga non-prismatic beams. Okay? Pag sinabing non-prismatic, mamaya i-discuss natin yon, magkakaroon tayo ng example doon. Okay? So, nilagay ko dito guys under ng area moment method. Meron tayong dalawang basic principle na kailangan malaman muna so that ma-master natin itong method na ito guys. No? So, una is yung tinatawag na moment by parts. Then, yung next naman is yung deviation na yan. Okay? So, pagka na-master na natin yung dalawa na yan, basic na lang itong area moment method na to class. So, sundan nyo lang ako guys. So, madali lang ito. Okay? So, wag nyong isiping mahirap. No? Kasi pag inisip nyo na mahirap, umpisa pa lang, so, mahirapan na talaga kayo all throughout. No? So, isipin nyo guys, madali lang. So, papadaliin naman natin iyan. Okay? So, start tayo dito sa moment by parts. No? Ayan. So, i-recall lang muna natin, no? So, walang bago dito class, no? Nare-recall lang natin yan. Kapag meron tayong isang simply supported beam na subjected into a uniform load, so hindi ko siya nilagyan ng mga numerical values, no? Or intensity. So, yung graph lang yung pag-uusapan natin. Kapag may loadings tayo dyan, kaya natin kunin si shear and then moment diagram. Tama? Topic pa yan ng strength of materials or mechanics of deformable bodies. So, dito guys, ang shear diagram niya, ang itsura is ganito. Okay? So, pwede natin yan kunin using shear equations and then yung area na yun, no? Pwede rin yung guys. So, tataas dyan because of this. That's because of this uniform load. Ba ng ganon. And then, tataas ulit ng ganyan. Okay? So, shortcut yun, no? Sa ating shear diagram. Then, for the moment diagram naman, kukunin lang natin guys yung area neto. And then from 0, dagdagan natin ng area nito. So, magiging ganito na. Then, minus, kasi nasa baba ito. Then, gagawin. Kaya natatandaan nyo, no? So, strength of materials lang naman yan. Bakit ko to guys ni-recall? Kasi, dito, malalaman natin kung ano ba yung degree ng curve sa ating moment diagram. Kapag guys, no, binigyan tayo ng intensity na uniform load, isipin nyo lang guys, palatandaan ko lang dyan, horizontal line iyan, tama? Kapag ang line ay horizontal, so therefore, ang degree ng curve na yan ay 0 degree. Okay? So, ang slope class ng horizontal line is always 0. Okay? From 0 degree class, 0 degree, sa shear, ano na kayang degree na itong line na to? That is what? First degree. Tama ba? So, from 0, naging first degree class. Kaya nga pasok dito yung topic ng double integration method eh. From moment diagram o from moment equation, integrate mo ng dalawang beses, lalabas si slope and then si deflection equation. Okay? Nag-i-integrate tayo, so means lumalaki ng isa yung ating exponent. Tama? Ganun tayo sa integral calculus, no? Power rule ba guys? So 0 naging first degree. At from shear diagram, in-integrate mo ulit, lalabas ay si moment. So, therefore, this is what? Second degree curve naman. Kaya, nakaganyan na yan siya, guys. So, hindi mo pwedeng pag-connectin using straight line iyan. Okay? Kasi, second degree curve tayo dyan. Again, 0, first, and then second degree. Bakit ko yan sinabi? Pag-focusan natin dito, guys, ay yung loadings natin at saka si moment diagram. Dito sa moment by parts. Okay? Siyempre, loadings laging given sa problem. Then, hindi na tayo dadaan kay shear diagram. Diretso na tayo kay moment diagram. Knowing, guys, no? Knowing that when this is 0 degree,
ang curve natin sa moment diagram is second degree. Sir, what if naman is if nakaganito? Triangular load, for example, yung loadings natin. For example, guys, no? So, ayan, that is first degree curve. Pag yung shear diagram niyan, class, so analyze nyo na lang, magiging second degree curve. So, therefore, ano kaya ang pagdating niyan sa moment diagram? Magiging third degree curve na tayo doon. Okay? So, nai-imagine. So, first degree, analyze nyo ng konti using moment by parts. Ang degree ng curve natin doon is third degree. So, mas maintindihan nyo yan, guys, kapag ina-analyze na natin or inaral na natin kung paano i-construct, guys, itong moment by parts. So, example lang muna tayo dito kung paano yan, guys. So, tuturo ko sa inyo, class, no? Mag-start tayo sa concentrated load lang. Uy, masyadong laki. Ayan. So, itong beam na to, point A, B, and then C. Tapos, meron lang siya, guys, na concentrated load P doon sa A distance from A. Okay? So, distance A yan, ha. Yung maliit na yan. So, eto, given naman yan, makuha nyo yan, guys, using statics of rigid bodies, no? Summation ka ng moment sa C is equal to 0. So, lalabas dyan, reaction kay A. So, sabihin mong clockwise is positive. So, reaction kay A times L, then minus P times distance, B is equal to 0. Okay? Nagmo-moment lang ako dito, class, para mapalabas ito, no? So, reaction at A pala is equal to PB over L. Kaya, PB over L yan. In case lang, guys, na hindi nyo alam kung saan ang galing. So, dun nang yung galing yan, class. Yung dalawang reaction na yan. Which is, kayang-kaya na yan i-interpret ng mga utak natin. Kasi theory of structures na tayo dito, eh. Okay? Pag sinabi, guys, na moment by parts, kunin nga natin si moment by parts. So, lagay ko dito, moment by parts. Lagi yan, guys, over EI, ah. Yung mga values natin sa graph natin na to, class, laging mayroong over EI. Pwede kang mamili A, B, or C kung saan ka magmo-moment. Kaya nga by parts, eh. Pinaparte-parte natin. So, let's say moment by parts at A tayo. Okay? So, paano isosolve yan? Ito na ang graph niya. Okay? So, yan yung ating beam. For example, syempre, drawing ka ng kasing haba ng beam na yan. Yan yung beam, kasing haba niyan. Pag sinabing moment by parts at A, alam natin, guys, yung A is nandito sa dulo. Tama? Ayan yun. Magmo-moment ka lang dyan. Ganun lang kasimple. Pag nag-moment ka dyan, class, anong mga force yung lalabas? Si P at saka si reaction kay C, which is PA over L. Tama? So, kapag nag-moment ka kay A, anong ginagawa? Yung force, sina-time saan? Sa lever arm. Tama ba, guys? So, itry nga natin. Moment tayo dito, ha, kay A. Tingin kayo dyan. Unahin natin tong force P na yan. Yan ay pababa, kaya from that point, so, po-project mo, guys. Yun doon yan ang galing, guys. From that point, for example, here, pupunta siya kay A. Kasi doon ka nag-moment. Which is, kung concentrated load dyan, ang shear niyan, guys, ay 0 degree. So that ang moment niyan ay first degree. Kaya dito, linear yung makokos niya na moment. Then, i-connect mo na yan. So, nagigets ba, guys? Tapos, ang value niyan is nag-moment ka nga, tinayin mo sa lever arm. So, therefore, negative P times A. Negative natin kasi, guys, pababa. Na-imagine ba, guys? P times lever arm. So, from that point, from B, okay, from B, so, from here, bababa ka papunta kay A, which is linear. Which is, ang degree ng curve na to ay first degree. Okay? So, na-imagine, no? Next naman, etong C, itong reaction kay C, may cause din siya ng moment kay A. Kung yan ay pataas, so therefore, from that point, pupunta tayo ng A pataas, which is first degree. Tapos, close mo ng ganon. Tama? Uy, nagets ba? Which is, ang value niyan, ang magnitude niyan, guys, since niyan ay nasa taas, P
times A. Bakit, no? Kasi guys, ang magnitude niyan is PA over L times mo sa lever arm. Dito kasi tayo nagmo-moment no? Considering this force, dito tayo nagmo-moment. So that P over L times distance, which is L iyon. So times mo kay L, makakancel si L dyan. So magiging PA lang. Kaya PA ito. Okay? So nasusundan ba guys? Yan na ngayon yung tinatawag na moment by parts at A. Sige, mas mag-provide pa tayo ng example. Same scenario. Same tayo guys ng ating simply supported beam. This time naman, sabi tayo mag-moment by parts. So try natin. Moment by parts over EI. Ibig sabihin lahat ng value ay may EI. So maintindihan nyo yan mamaya kapag nag-solve tayo ng problem. Kay B naman. O sige, kay B tayo. So try natin kay B. So, draw tayo ng horizontal line. Okay. So, ibig sabihin, dito tayo kay B magmo-moment. So, ano-anong mga force ang magkakos ng moment kay B? Kapag dyan tayo nag-moment kay B. Okay. Anong mga force yon? Ito bang P is magkakos? Hindi guys. Ano lang? Si PB over L at saka si PA over L. Tama? Wherein siya ay concentrated load pataas, so therefore parang gaganon siya dyan, tapos ito naman gaganon din dito. Nasusundan nyo class? Okay, so pataas siya, pupunta tayo kay B kasi doon tayo nagmo-moment kunwari nandito si B. So therefore yung reaction na pataas na to, so from A pupunta siya kay B, linear D, wherein ang magnitude na to is PB over L times lever arm, which is A. So, PB over L, parang PB over L times A. So, PBA over L, no? So, pwedeng ganon. So, ini-scratch ko lang naman yan. So, bulayin ko na. So, PBA over L or PBA over L. So, yun yung taas niya, class. Yung ordinate niya, kumbaga. Then, because of this concentrated load ulit, then, naman, so, meron siyang moment na na-cause kay B, tama? Pag dyan tayo nagbo-moment, because of this concentrated load, pataas, so parang gaganon siya. Okay? So, therefore, pag ganon naman siya, at tatama siya doon. Bakit? Kasi kung i-analyze nyo, PA over L times nyo sa lever arm na to, which is B, tama? So, PAB over L then. Which is, ganon din naman yon. PBA over L or PAB over L ay parehas lang. So, that's the moment by parts at B. So, dalawa na yung meron tayo, no? Isa kay A, isa kay B. So, last na. Try naman natin, class. Moment by parts. Siyempre, over EI. At C naman tayo. So, nagpa-practice lang tayo dito, guys. Wala pa tayong area moment method. So, kung kay C tayo magmo-moment, so therefore, dun ka ngayon titingin kay C. So, tingin ka dyan, hawakan mo si C. Anong forces yung magkakos ng moment or lalabas kapag nag-moment tayo kay C? Reaction kay A at saka tong P na to. Okay? Wherein, unahin na natin to guys, magiging pataas siya. So, therefore, kung dito tayo nagmo-moment, parang magiging paganon siya. Tama ba, class? Yes, no? Wherein, ang value niyan guys is PB over L times the lever arm, which is L. So, PB over L times the lever arm, which is L. Cancel si L. Matitira ay PB. Tama? So, because of the reaction kay A, pupunta tayo kay C. And dyan si C. So, pataas. So, therefore, first degree line. Okay? Which is, ang value niya nga, cancel si L. So, PB lang. Mamaya guys, try natin may numerical values para ma-perfect natin. Ano pa guys yung meron? Because of this concentrated load P, pababa, may moment din na lalabas kapag nag-moment tayo kay C. So, pupunta tayo kay C guys, no? So, pababa siya. So, therefore, gaganon siya. First degree. At ang magnitude nun is P times B. Okay? So, from here, for example, nandito yung ano na yan, no? Point B na yan, no? So, let's say nandito. So, gaganon siya guys, which is, ang magnitude niya is negative P times B. Okay? Kasi, pababa siya, so therefore, negative. Again, mga degree ng curve natin dyan is first degree.
Kasi kasi guys, concentrated load yan. Di ba guys, ang vertical slope, that is infinity. Pag integrate mo yan, magiging pahiga, so 0 degree. So that is shear. So loading, shear, then integrate mo pa guys, yun na si moment. Kaya yan ay first degree. So mamaya guys, na ma-interpret pa natin yan kapag nag-solve pa tayo ng mas maraming example. So moment at B, A, B, and then C. Mahalaga yan kasi gagamitin natin yan class dito sa ating area moment method. Ang tanong, ano po sa tatlo yung gagamitin? A, B, or C? Ang sagot dyan guys ay kahit ano. Okay? Kahit anong gamitin mo, tama yung lalabas. Okay? So, yun nga lang, gamitin mo kung saan yung feeling mo may pinakamadaling figure. Wherein for me, ang pinakamadaling figure dito guys ay si moment by parts at B. Okay? So, na-master nyo na ba ang pagmo-moment by parts? So, itry pa natin, no? Sa isa pang example. Under pa rin tayo ng moment by parts. Wala pa tayo sa deviation. So, next tayo example. Paste ko lang class. This time guys, lagyan natin ng numerical values, no? So, para hindi tayo baka kasi nalilito kayo kapag panay figure, parameters, yan. So, given tayo again ng simply supported beam, nilagay ko na guys yung reactions niya, which is 24.375 and then 5.625. Okay? So, reactions yan class ng mga pin at saka ng roller na nadulot ng 10 kN per meter. Partial lang guys. Okay? So, paano natin isosolve si moment by parts at A? Sige. Moment by parts at A muna tayo. Over EI yan guys. So, mamaya ako sasabihin ba't sinusulat ko yung over EI na yan. So, eto siya. Drawing lang tayo ng line na ganyan. Ibig sabihin, moment by parts kay A tayo magmo-moment dito sa point na yan. So, ano yung lalabas na mga forces kapag nag-moment tayo kay A? Reaction kay C at saka itong uniform load na 10 kN per meter. Okay? So, ito wala kasi dyan nga tayo magmo-moment no? Lever arm yan ay 0. So, unahin na natin si reaction kay C. So, magiging dahil yan ay pataas, pupunta tayo kay A kasi dyan tayo nag-moment. So, magiging ganito yung graph natin dyan, class. Okay? Yun na yun. Ganun na kasimple. So, yan guys ay concentrated load. So, therefore, pagdating dito, ito ay first degree. Guys, kapag first degree, line yun guys, no? So, linear yung line natin na yan. So, ano ngayon ang value ng 5.625 times the lever arm times 8. Wait lang guys, kuha ako ng calcu. Okay, ayan. So, magiging 5.625. So, times natin guys. Wait lang. Sa lever arm which is 8. So, 45 guys. At positive yan kasi pataas. So, positive 45. Then, i-connect mo na lang ng ganyan. Next, because of this 10 kN, meron din siya guys, moment na na-cause kay A, no? Pag nag-moment tayo kay A, lalabas din yan. So, ayan yan. Project mo. So, banda dito guys, no? So, from here, pababa siya guys. Okay, hindi ko na sinulat yung arrow. Basta loads yan eh. Pababa. Linear ba guys? The answer is no. Yan ay naka 0 degree. Ang shear niyan ay first degree. So, sa moment ay second degree. Tama? Yung sinabi ko kanina, no? Yung loadings, shear, at saka moment. Parang dito sa kanina natin guys, sa ating area, sa ating shear and moment diagram. So, from 0 degree, second degree, yung katumbas niya sa moment diagram. Okay? So, therefore, magiging pag ganun to siya guys. Ayan. Tapos, i-connect mo lang yan.
sir, ano po yung magnitude niyan? Simple lang guys, no? Hindi to line guys, hindi yan line. Ano yan guys? Second degree. So sabi ko nga dito, sa moment equation, second degree yung katumbas niyan. Ngayon class, ang ating magnitude dyan is parang nagmo-moment ka lang kay A. Which is what? Paano mag-moment kay A? So sa calcio ko na lang guys idediretso, hindi na natin ipapakita, no? So pag nag-moment ka kay A, 10 times 3 naging point load times the lever arm 1.5, so which is 45. Yun nga lang guys, pababa, so therefore negative 45. Okay, so nasusundan yun guys, no? So yan na yung itsura ng moment by parts at A lang. Okay, next natin, moment by parts tayo at B. Okay, so try natin mag moment by parts at B para ma-master nyo class. Dito naman tayo ngayon guys magmo-moment. Anong mga loads ang magkakos ng moment kay B or lalabas kapag nag-moment tayo kay B? Reaction kay A, reaction kay C, at saka itong uniform load na to. So unahin natin si reaction kay A class. Okay, so asan ba si B? Ito siya guys, no? So banda dito. Si A, concentrated load na pataas, so therefore linear yung makakos niya. Maglaline ka lang ng paganyan class, which is ang magnitude niya is 24.375 times lever arm, kasi kay B nga tayo nagmo-moment. So 24.375 times 3, 24.375 times 3, ang sagot dyan ay 73.125. 73.125. Next naman, 5.625, pupunta tayo kay B guys, na so magiging 5.625 times lever arm, which is 5. This will be 28.125. Oops, sorry. Ayan. So tataas ka ng ganyan, linear lang naman guys kasi reaction kay C, no? So ito na ngayon guys, yung ordinate niyan is 28.125. Excuse sa mga chats. Anyways, ayan, so nagets nyo ba guys? So may tanong. Next, tapos na ba? Hindi pa, kasi nung nag-moment tayo kay B, ito pa lang kinonsider nating dalawa, reaction kay A tsaka reaction kay C, wherein dapat i-consider din natin yan, si 10 kN per meter. So since yan ay horizontal or 0 degree, sa ating moment diagram magkakos siya ng second degree curve, wherein kung yan ay pababa, so from A to B tayo, no? B tayo nagmo-moment so magkakos siya ng parang pag ganon class. Okay, so magkakaroon siya ng pag ganyang graph, which is ang value niyan guys is parang nagmo-moment ka lang kay B considering this load, which is 10 times 3 times lever arm, which is 1.5. so sa calcu 10 times 3 times 1.5, no? So double check nyo. So 10 times 3 naging point load, lever arm is 1.5 class. Okay, so press equal 45. So this is negative 45. Tapos i-close nyo na ng ganun. Okay, so yan yung itsura ng ating ayusin ko nga yung line na yan. Yan yung itsura ng ating moment by parts at B considering these loadings. Moment by parts kay A tsaka moment by parts kay B, of course over EI yan. So may question ba class? Kapag may question kayo, pa-comment nyo lang sa section or PM nyo ako guys. So sasagutin natin yung question nyo. Okay?
So much for the moment by parts. So, sana guys, naintindihan nyo yan mabuti para makapag-abante na tayo, no? So, smile na tayo kay moment by parts. So, next naman natin kay deviation. So, ano ba itong deviation na yan? So, lagyan ko muna siya guys ng definition class, no? So, paano natin siya may re-relate sa structural theory? Ano ba tong deviation na to sa area moment method na to? Ayan. So, deviation, it is a vertical distance between point in elastic curve and tangent line at any point in that curve. So, anong ibig sabihin yan, class? So, para mas maintindihan natin, let's say meron tayong isang simply supported beam dito. So, i-blue ko na lang. Ayan. So, let's say simply supported siya, guys, no? Then, mayroon siyang load sa taas. Hindi ko na-drawing yung loadings kung ano, no? Basta kunwari, guys, ang kaniyang elastic curve ay ganito yung itsura. No? So, nagkaroon siya, guys, ng elastic curve. Ganyan yung itsura niya. No? Yung pinaka-deflection niya or elastic curve niya. Okay? So, sabi diyan, kung ito, guys, si A, tapos ito naman si B, ang gagawin ko, class, magdodrawing ako ng tangent line. Pwedeng kay A, pwede rin naman kay B. Okay? So, let's say nagdrawing ako ng tangent line. So, basta tangent line, kulay ano ko kulay ganito. So, ang tangent line kay point A is ganito yung itsura. Okay? Nag-tangent dyan. Okay? Pwede naman kay B. So, anong itsura nun? Pag tangent kay B, so, nag-touch lang siya ng konti kay B. So, dun sa elastic curve na yon. So, yan ngayon si tangent kay B. Pwede rin naman guys, tangent at any point. Kaya nga at any point in that curve Tangent sa lowest point. Pwede rin ganon. Basta, tangent. So, para ma-interpret natin, maglagay ako guys ng tangent line doon kay A. Tangent sa elastic curve at point A natin. Okay? Ngayon, ano yung deviation dyan? Kung titignan natin, class, pwede tayong mag-measure ng iba't ibang mga vertical distance from the elastic curve papunta dyan sa tangent curve, sa tangent line na yan. So, let's say itong vertical distance na to yung i-consider ko. Okay? So, yung yellow na yan, yung deviation na yan, ay itong deviation na ito. So, ganun lang kasimple. Ngayon, lagyan natin siya ng, ng parameter. Tawag dyan, guys, tawagin natin siyang T B over A. Okay? So, bakit TB over A? Subscript yung B over A na yan. So, TB over A, that's the deviation. Okay? So, tandaan nyo na, class. TB over A is the deviation. Not always TB over A. Okay? Depende nga kung saan ka magdodrawing ng tangent. Depende kung anong vertical distance yung gusto mong i-consider. Huwag mong mapagbabaliktad. Huwag mong magagawang TA over B. No. Bakit, sir? Kasi ang palatandaan natin dyan, T, tapos lagyan natin yung point over tangent. No? TB over A. Ibig sabihin, point sa elastic curve, wherein ang elastic curve na yan, ang point na kinonsider natin dyan ay si point B, then over tangent line, over A. Kasi dun tayo nag-drawing ng tangent line. Tama? So, naiintindihan, class? So, sana nagigets, no? Point over tangent. O, sige, itry natin. For example, ito si point C. Okay? Measure tayo ng vertical distance from point C papunta dun sa ating tangent line na yon. Okay? So, of course, magkaiba yung haba ng TB over A, iba rin yung haba nito. Iba sila ng value, tama? So, tawagin natin tong T what? TA over C or TC over A? TC over A. Kasi, class, point C, point sa elastic curve, ayan, point sa elastic curve, then tangent sa A. Okay? So, laging denominator natin is yung tangent line sa A. Nasusundan ba, class? So, syempre, kapag ka-given ka ng ganyan, nakuha mo for example yung haba neto, tas may length ka rin neto, class, makukuha mo na ngayon guys si rotation at
A. Si theta A, guys, no? So, makuha mo dyan si theta A. Using what? Using this triangle. Tama ba? Right triangle yan. So, mag-SOHCAHTOA ka na lang. So, mamaya, guys, ipapakita ako sa inyo kung ano yung ibig kong sabihin dito. Basta, post lang kayo dyan. Okay? So, doon ka nag-drawing ng tangent diba guys, sa double integration method. Kung gusto mong makuha yung slope, ang katumbas pala guys ng theta A na yan sa double integration method is si y prime at A. Parehas lang yan, okay? So, ginawa ko lang theta A dito sa area moment method natin. Okay? So, malinaw iyon guys, no? So, ngayon naman, try kong baguhin yung problem. Or try natin baguhin yung scenario. Simply supported pa rin naman. So, let's say, no? Ito siya. Simply supported. Then, ang elastic curve niya is something like ganyan. Ito pa rin guys si A. Ito pa rin si B. Hindi na ako kay A magdodrawing ng tangent. So, magdodrawing ako ng tangent kay B naman ngayon. Sige. Tangent kay B. Tapos, i-measure natin yung mga vertical distances. So, ano kaya ito guys? Ano kaya itong vertical distance na to? That is what? What? TA over B. Kasi ang kino-consider nating point guys is point A sa elastic curve. Which is dapat yun yung numerator. TA over B, which is B is what? Yung tangent line natin ay tangent kay B. Okay? Again, point over tangent. Okay? Ngayon, kung gusto mo i-consider for example itong point C na yan, so ang vertical distance na yan kay C na yan, papunta dito sa ating tangent line kay B. So, tatawagin natin siyang T what? TC over B naman ngayon. Kasi point in elastic curve, tapos tangent line kay B. So, nasusundan nyo guys yung concept ng deviation natin. Okay? Huwag mong mapagbabaliktad si B over A, C over A, or A over B, C over B. Kasi magkakamali ka. Isa yan sa key para hindi tayo guys malito sa mga proceeding steps natin sa method na to. Again, wala pa tayong mahirap na ginagawa, so ni-interpret lang natin itong mga bagay-bagay na to. Sir, ano naman ngayon? Kung may TB over A, TC over A, TC over B, TA over B, by the way, makukuha mo dito si ano, no? Rotation kay B. Okay? Si theta B or yung Y prime kay B. So, sa area moment method, theta yung gamitin natin. So, you apply right triangle. So, tangent, no? Opposite, kung makuha mo si TA over C, adjacent tong theta na yan is yung length ng beam. So, ganun lang kasimple. But first, ano ba yung value ng TA na yan? Yung mga deviations na yan. Gaano ba nga iyan kahaba? Gaano kahaba yung mga iyan? So, eto lang siya. Lagyan natin ng formula. Knowing guys that TA over B, or yung small letter ko guys, no? Ibig sabihin, tangent sa B na yon, tapos point A ng elastic curve, that's equal to, lagyan natin ng formula, summation means pagsasama-samahin natin yung area under moment by parts from A to B, then times natin sa D bar. So, mag-stick tayo guys dyan sa formula na yan. Anong ibig sabihin yan, sir? Etong formula na to guys, wala yan sa book, wala yan sa kung ano-ano. Pinrovide ko lang yan guys para mas maintindihan natin yung concept. Area under moment by parts from A hanggang B. Kunwari guys, TA over B ka. So therefore, pag na-construct mo yung area moment by parts niyan, kukunin mo yung area nun, kung triangular lang siya, 1/2 base times height, no? Yung area nun, using yun nga, area moment by parts from A to B, from A to B, from A to B. So, from this point, papunta sa point na yan. Okay? Yung buong area na yon. But, dapat nakamultiply sa centroid. Okay? So, nasusundan. Malang mahirap. Anong centroid yung sinasabi nyo dun, sir? Okay? So, lagay natin dito, what is D bar? It is the distance of centroid. So, sulat ko guys, no?
of moment by parts measured yan from the point being considered. Which is yung point A. Yung nasa numerator. Kunwari, TA over B. So, to compute for the value ng TA over B na yan, which is point A sa elastic curve, tapos denominator B means tangent sa B, kunin mo guys yung area from A to B. Buo. Pag na-construct mo si moment by parts. Times the centroid. Ang centroid nun, for example, is nandito. Kunwari, nag-construct ka triangular. For example lang, triangular na ganyan. Centroid niyan is nandito. Saan mo siya i-measure? Dito sa kaliwa or dito sa kanan? Again, sabi sa definition, measured from the point being considered. Anong point ba yung kino-consider natin dyan? Point A, okay? Yung numerator. Hindi si B. Kasi si B, tangent line kay B lang yan. Ang point sa elastic curve ay si point A. Okay? Ngayon, sir, ang hirap naman kunin ng mga centroid na yan. Kaya nga guys, pagpaparti-partihin mo. Kung makapone ka ng mga ganyan, so kunin mo guys yung area neto, centroid niyan, measure dito or doon. Bahala ka na kung ano yung ini-interpret sa problem, kung anong point sa elastic curve yung kinuha mo, then dun mo siya guys i-measure. Tapos centroid neto, kaya nga may summation na symbol dito guys. Okay? So, naiintindihan nyo ba guys? Sana naiintindihan nyo yung concept pa lang ng ating deviation na to. Okay? So, recall lang natin, TB over A, laging ang numerator is point sa elastic curve, denominator is kung saan ka nagsulat na ang kaniyang tangent, kung saan ka nag-drawing tangent line. Then, etong value niyan, yung T over B na yan, TC over A na yan, and so on and so forth. So, area lang ng moment by parts from A to B, then times the centroid measured from the point ng elastic curve. Yung nasa numerator na lang yung titignan mo. Kaya nga bawal mo silang mapagbaliktad kasi pag nagbaliktad dyan, baka magkamali ka kung saan mo i-measure yung centroid natin na yon. Okay? So, naiintindihan ba class? Sana guys, nagigets natin itong method na to. If ever na nalalabuan kayo, ulit-ulitin nyo lang, no? So, maintindihan nyo naman yan, guys, Tiyagain nyo lang ng tiyagain. So, sipag at tiyaga lang naman yung kailangan natin dito. Okay? Bago ko, guys, makalimutan, may sign convention yung ating T. Yung TA over B na yan. That is positive if point is above tangent line. Palatandaan lang natin to guys. Lalabas dyan guys is negative if point is below the tangent line. So mamaya guys, kailangan dito kasi guys tama din yung assumption natin sa ating elastic curve. Okay? So mamaya try natin kung talaga bang accurate itong sign conventions natin. If not, no, kung hindi, therefore mali ka ng drawing ng elastic curve natin. Okay? So yun yung palatandaan natin. So may tanong pa ba guys? So I think wala na. So that's the deviation and then that's the moment by parts. So para guys mas maintindihan natin si area moment method, magkaroon tayo guys ng part 2, no? So sa part 1 natin more on concept and then skills na dapat meron tayo sa area moment method, and then sa part 2 naman natin guys magsosolve ako ng 3 problems. So see you sa part 2 ng ating area moment method. So good luck guys. So concept pa lang yan.